Hello, good afternoon po. Ay magandang araw sa inyong lahat. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni wait lang. Ni Magellan Sadventore. Magellan Sadventore. Okay, ang sabi niya, yung Jericho 941 sir, ang shell mismo sumabog at tinamaan ako ng sharp nail 2 beses na nangyari at yung isa muntik na dahil lumubo na ang shell. Ano kaya problema ng ganyan sir? Yung reload na bala, yung second full metal jacket na. Okay, so wala sa bala. Ito ay follow up nung last na video ko na ginawa. Okay, so importante ito para maiwasan natin ang mga aksidente. So bago natin yan bigyan ng linaw, ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating mga viewers at ating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel. Ang YouTube channel po natin ay nakalaan para sa pagcha-charity. Kaya't maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads na kayo nakakatulong doon sa 6 na estudyante nating mga beneficiary na anak ng mga single parent. At maraming salamat doon sa mga nagbigay dito sa ating YouTube, dito sa ating GCash number. Yan, at nakatulong kayo sa ating mga bata na mabigyan sila ng pambaon. Ngayon naman, ang pinaghahandaan natin ay enrollment na at pambili naman ng mga school supplies. At maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA, na yung pinadala mo ay naibili natin ng reading glasses ng isang bata, at yung last na padala mo sa ating premier videos ay para naman sa mga school supplies ng mga bata. Sana may mga magpadala pa para maibili natin ng magagandang sapatos at bag yung ating mga bata na pinapag-aral. Okay, so yan. At doon sa katanungan ni Magellan Sadventore. Okay, so yung baril niya ay Jericho. Maaaring yan ay sobrang luma na. Okay, ito yung sinasabi ko na kinukulikot yung mga baril. Okay, kasi yung sinasabi ko, pag ang nagbababatangal ang mga baril, ang pagdidiniskitahan ay yung inyong baril. So, ang ginagawa, babanatan yung ramp. Babanatan, lilihain, kikikilin. Ngayon, pag yung ramp ay umabante na, diyan na magkakameron ng problema. Dahil ang inyong basyo ay magiging unsupported na yung bandang puwit. Okay? Magiging unsupported na. Anong ibig sabihin ng unsupported? Kung mapapansin ninyo, itong ramp nito, ilawan natin. Itong ramp na ito ay medyo papasok. Ngayon, ang mga basyo kasi, makapal ang ano niyan, makakapal ang kung mapapansin niyo, makakapal yung banda dito sa puno niyan, makakapal. Kasi nga ang iniiwasan diyan ay yung mabutas itong parte na to. Okay? So, pagka yung inyong ramp, ito yung sinasabi ko palagi, pagka itong inyong ramp ay umabante ng umabante, dahil sa inyong pagkakukulikot nito, okay, at ang nangyayari pa, pag ito ay inyong niliha ng niliha, ay susubra na ito, may mga videos na ako kung paano ninyo malalaman na sobra na ang laki ng inyong mga chamber. Kasi nililiha yan eh.
sobra na, akala naman ay nakakaganda yun. Yun po ay pag sobra ng luwag niyan, yun ang nangyari, babasagin ang inyong mga basyo. O kita mo yung karanasan ni kahit full metal jacket, 2 beses siyang nangyari. Buti, paano kung tamaan kayo ng sharpnel sa mata? Ang sabi niya, muntik na dahil lumubo na ang shell. Okay? Tinamaan ako ng sharpnel. Nako, napakadelikado niyan. Kung sa mata kayo tamaan nun, dahil delikado yan. Pag yan ay nag-backfire. Ang mahirap pa niyan, pag itong banda rito, itong bandang ilalim, ang nabutas. Dito nag-umpisa yung butas, sumabog itong puwitan dahil nga unsupported na kasi ito yung tinatawag na unsupported Ito yung unsupported. Yan yung magiging unsupported niyan. Pag yan ay lumalim ng lumalim, magiging unsupported ito. So yung pressure niyan, dito mag-uumpisa. Dito mag-uumpisa ang pagbasag niyan. Siyempre, ang lakas ng pressure niyan, may 1,000 PSI yan, gaano kalakas yun. Pasasabugin mo, backfire na yan. Saan pupunta ang niyan? Sa magazine. Kayong iba, yung nawawasak yung receiver. Pag talagang at nadamay pa yung mga kasunod na bala kasi may mga kasunod na bala yan dito. Saan pupunta yan? Dito sa kung ito naman ang sumunod na sumabog. Itong sunod na sumabog. At sumabog pa yung mga ibang bala dyan. Dahil sa lakas ng pressure, hindi natin masasabi. Paano? Anong mangyayari sa baril natin? Anong mangyayari sa kamay natin? So, napakadelikado po. Ingatan po ninyo yung inyong mga baril na wag itong galawin. Ito, lagi kong pinagbibilin ito. Na itong ramp na ito ay wag na wag ninyong palalalimin. Dahil dyan mag-umpisa ang aksidente. At itinuro ko na rin kung paano ninyo malalaman na luag na ito. Okay? So, malalaman ninyo pag pumutok pa lang at talagang lumubo na, ay wag na ninyong piliting iputok pa. It's either na dali na ninyo ito sa magaling na machinist o gunsmith dahil ito ay naiisliban. Okay? O di kaya ay magpalit na kayo ng bago na baril. Ang mahirap ay kung wala kayong budget, at kung wala naman kayong magaling na gunsmith at saka machinist, ito, nare-rebuild rin ito. Nare-rebuild itong unsupported na ito. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi basta-basta ang gumagawa niyan. Kinakailangan talaga may experience. Magaling. Hindi basta-basta mga machinist na lang. Talagang may experience at siyempre, flawless ang pagkagawa. Nare-rebuild naman ito. Okay? Nawiwildingan niya ng TIG o di kaya MIG. Itong part na to. So yan, napaka-importante po niyan. So hindi basta-basta yan. Babanatan yan. Baka gagawin pa nung iba Kasi nga, pagka ito ay malalim na, ang bala mo nagiging ganyan. Ganyan na ang mangyayari niyan. Lagi ko sinasabi, ganyan. So hindi papasok ang bala. Lalo naman ninyo itong babawasan. Kaya hindi pumapasok yung bala kasi pag malalim na ito, hindi naangat yung puwit, hindi naangat ito. Hindi naangat yan. Nakatukod ng ganyan na yan, Ganyan na yan. Hindi na yan naangat. Kasi nga lumalim na to. Itong parte na ito, pag umabante, hindi naangat yan kasi nga umabante na ito. At ang mangyayari pa niyan yun, yung karanasan ni ni Magellan. Ganun ang mangyayari niyan. So, wag na wag ninyo itong bawasan. At kung may kilala kang
Kung wala kang kakilalang marunong gumawa nito, wag ninyo ito basta-basta ipagawa sa hindi naman marunong. O baka yung marami rin namang nagdudunong-dunungan, kagaya ko. Sabi nung iba, nagdudunong-dunungan daw ako. Sabi pa ako'y tanga. Okay. Ay wag din ninyo ipagawa sa walang experience. Okay. Kung ako'y nandiyan sa Pilipinas, matutulungan ko kayo. Wala ko dyan. Ang masabi ko lang sa inyo, magpapayo lang ako ng magpapayo kung anong dapat ninyong gawin. Okay, so, yun ang mangyayari sa inyong mga baril. Napakahirap kayang gawin ito. Itong mga maliliit na ganito. So, itong mga baril na ito. So, wag kayong basta-basta lihan ng inyong mga chamber. Meron tayong video kung paano ipalis. Pwede ninyong ipalis. So, yan. Ginawa ko lang itong follow-up question kasi yung unang video natin ay related ito. Ginawa ko lang ito para kayo ibigyan ng babala. Na wag ninyong kulikutin. Pag yung inyong bala, meron kasing baril na namimili ng bala. Ayaw nang babalahan ninyo na si Miwad Cutter ay nagbababatangal ang gagawin naman ninyo pagkakainitan naman ninyo to. Ang lagi kong sinasabi, yung gilid lang, itong mga gilid lang na to ang pwede ninyong anuhan. Ang pwede ninyong tanggalin yung talas. Okay, yung mga ganitong gilid. Pero yung baba, hindi. Yung gilid lamang para hindi sumabit dun yung kasi yung head minsan tumatama doon. Pag matalas yun, kumakapit doon. So, kinakailangan yung mga kanto na yun ay wala. Walang kantuhan yan. Makinis yung mga kantuhan. Ganun lang ang paggawa niya, no? Liha lang, oh. Yung liha ng mga 320. Yan, ganyan lang, oh. Ang dami ko ng video nito tinuturo. So, kung ganyan ang nangyari sa iyong barrel ay goodbye my love. Ang niyan. Huwag mo nang gamitin yan dahil baka hindi lang baka pagsisihan mo pa. So yan lang. At mag-ingat po tayo sa ating mga firearms. Hindi po yan ang mga firearms, hindi basta kinukulik-kulikot. Kung wala kayong experience na gawin yung mga yun, magtanong muna kayo sa may mga experience. Okay, kung kayo ay may mga experience pa, please i-share ninyo para mabigyan natin ng awareness yung ating mga subscribers. Okay, at babasahin ko lang yung ating community spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Si Jurandi Filtero, 37. Si My George Graphic, 19. Si Dandels Vlog, 42. Si Archie Roquero ay 1. Si Rafi ay 52. Okay, shout out kay Jurandi Filotero, shout out kay My George Geographic, shout out kay Dandels Vlog, shout out kay Archie Roquero, at shout out kay Rafi. So mag-comment lang kayo, mag-share ng ating mga videos para mapasama rin kayo sa ating community spotlight. At ma-shoutout ko rin kayo pagdating ng mga ilang araw. Okay, thank you very much. God bless us all. Mag-ingat po tayo.